Adrian ay malupit na asawa kay Rizzy at lagi siyang umiinom. Ano ba? Bakit ang ingay niyan? Patahimikin mo nga. Ano ba? Bata malamang iiyak. Parehas kayong iyakin. Wow! Kapal ng mukha mo! Ikaw nga lasinggero, ginudge ba kita? Wala kang karapatang sabihin yan. Ako ang nagtatrabaho sa pamilya na to. Pamilya pa pala tingin mo sa amin, ha? Ganun pala ha. Sige, mag-iwalay tayo. Buhayin mo yan mag-isa. Kailangan na kitang iwan. Makalipas ang ilang taon, nagbinata na si Jamir at lagi niyang tinitingnan ang iniwan na picture ng kanyang tunay na ina. Dumating ang araw na sobrang lubhanan ng sakit ni Sophia at siya ay pumunta sa kanyang kaibigan upang humingi ng gamot. Palubanan ng palubahan yung sakit mo, no? Kaya nga Kaya mo bang buhayin yung ampun mo? Oo naman. Basta pag nawala na ako, ikaw na bahala sa kanya, ha? Ano ba? Huwag mo nga sabihin yan. Kung sakali lang naman. Pauwi na si Sophia galing kina Ariana, ngunit sa kanyang paglalakad, may sumaksak sa kanya at nakita agad ito ni Jamir. Walang tumulong kay Jamir, kaya dinala niya na lang ito mag-isa sa pagamutan. Ngunit namatay pa rin ito dahil hindi agad naagapan ng doktor. Inalagaan ni Ariana si Jamir dahil yon ang utos ni Sophia sa kanya bago siya mamatay. Mga pre, patulong. Hanapin natin yung kasama ko. Sige, tutulungan mo namin. O, gamitin mo muna pang patanggal stress. Pag-isip ako pre. Iwan na ako. Umuwi si Jamir upang makapag-isip-isip kung tatanggapin niya ba o hindi. Makatulog muna. Tanggapin ko na pala pre. Gusto magigati eh. Natuto nang uminom ng alak at uminom ng ipinagbabawal na gamot si Jamir kagaya ng kanyang ama. Ngunit sa epekto ng ipinagbabawal na gamot ay may ginahasa silang babae at pinatay ito. Namatay na ang babae at balak na nilang itapon ito sa ilog, ngunit Buti lang panaginip lang. Hindi ko na tatanggapin yung baka maging totoo. hinanap niya ang picture ng kanyang ina upang siguraduhin na siya nga ang nasa panaginip niya. Nasaan na ba yung picture na yun? Siya nga. O, ba't bumalik ka? Tatanggapin mo na ba? Hindi, natin mo natin ako magulang. Alam mo sila. O pre, picture ako ito.
Okay. Pero na ako, try ko hanapin sa kabilang barangay. Hindi nahanap ni Jamir ang kanyang ina sa kabilang barangay at umuwi na lamang ito upang pagmasdan ang larawan. May humanap pa rin sa baba. Sino po? Basta sumama ka na lang. Lizzie, pansin ko lagi ka na lang tulala. Oo nga, okay ka lang ba? Sa totoo lang, hindi eh. Nagigilty pa rin kasi ako sa ginawa ko sa anak ko. May anak ka pala? Oo, kaso iniwan ko na siya sa daan nung naghiwalay kami ng papa niya. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo pa rin siya, wala siyang kinalaman. Hindi ko na kasi alam ano pang gagawin ko nun eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang buhayin. Kaya iniwan ko naman siya doon. Ba't hindi mo siya subukang hanapin para makabawi ka? Oo nga, malay mo hinahanap ka rin niya. Sige, susubukan ko. Miss, kita niyo po ba to? Oo, yan yung batang inaalagaan ko. Pwede ko po ba siya makita? Oo, sige naman. Ha? Ikaw pala yung nanay ng inampun na kaibigan ko? Oh, sorry! Iniwan kita nung araw na yun. Sana mapatawad mo ako. Okay lang po yun, ma. Para sa lang mga katalaman. Nak, sorry talaga ha, nagawa ko yun. Okay lang po yan. May-request po sana ako eh. Tulungan niyo po ako humanap sa pumatay sa mga kinahinaan ko. Nahanap nila ang pumatay sa ina-inahan ni Jamir at pinakulong ito. Tumira na rin sila sa nabiling bahay ni Rizzy at namuhay ng masaya. Ang nangyari sa panaginip ni Jamir ay ang mga pangyayari na hindi kanais-nais dulot ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Huwag basta-basta gagamit ng pinagbabawal na gamot dahil ang hatid nito sa iyong buhay ay hindi rin kanais-nais. Maaari mong masaktan ang mga mahal mo sa buhay nang hindi mo namamalayan at maaari rin na ang pinagbabawal na gamot ang sisira sa iyong kinabukasan.